Gusto ko lang po ng comparison kasi kayo po ay kabilang din sa mga naging opisyal ng ating gobyerno lalo na sa BSP during Duterte administration. Kung gaano kalala yung krisis ngayon sa krisis na kinaharap natin during Duterte administration po. Okay, yung time ni President Duterte, nakita na natin yung kabuuan ng krisis, no? So, kumbaga, yung pinaka-peak or yung kasagsagan ng krisis, nakita na natin yung epekto sa ekonomiya. Yung krisis ngayon, nag-uumpisa pa lang. So, hindi pa natin nakikita yung talagang pinaka-kasagsagan ng epekto nito. Kaya lang, dahil nanggaling na yung ekonomiya natin sa kahinaan, ramdam na ngayon kahit paumpisa pa lang. Kaya ako sinabing paumpisa kasi di pa natin talaga nakikita sa mga numero tsaka sa mga yung kabuhayan ng mga tao, yung talagang ah, mahirap na epekto ng pagtaas ng gasolina. So, nagtaas yung gasolina nung isang linggo. So, kaya paumpisa pa lang, ngayon pa lang natin nararamdaman. Pero makikita mo ngayon, sobrang pagtaas ng gasolina. Hindi ko nakikita yung screen mo, pero di ba may pinadala ako sa Apo, yung ipakita nga chart. natin yung yung chart Chart ng ng, Brent crude oil, yung halaga. yung Brent crude oil. Oo, So ng kung titingnan mo, yung Brent crude oil, tumaas na sa more than $100, no? So, 5-year, I think 5-year chart yan pinakita ko sa'yo, no? So, pag makikita mo, umabot na sa ganyang, mas mataas pang presyo nung 2022, mm, July 2022, nung nag-umpisa yung gera sa Russia at Ukraine. At saka yun din yung parang kasagsagan ng COVID lockdown eh. So kung titingnan mo naman yung ating inflation, 'di ba isa pang chart okay, lipat na tayo sa yan. pinadala ko sa iyo, Mm. yung inflation. So makikita mo diyan, nagtataka ako kasi kung titingnan mo yung taas ng pinakamataas yung peak ng inflation bago yung ngayon, 2023. Okay? Nung time ng pandemic at saka yung peak ng Russian war, hindi pa ganun kataas yung inflation. Tumaas yung inflation ng 2023 kung kailan presidente na si President BBM. At kung matatandaan mo, unang-unang sinabi niya, gusto niya maging secretary ng Department of Agriculture. Mm. So, noong 2023, wala nang pandemic. Tapos na yung lockdown. Pero, tumaas na husto yung ating inflation. Di ba? Ano ba yung nandiyan sa chart mo? Di ba? Parang ka-level Ang lang ng tawag dito. ka-level. Halimbawa, yung 2023 sumipa, mas more than pa nung pandemic na meron tayong krisis. Oh, Tapos, yung after nung 2023, bagamat bumaba siya, pero kung ikukumpara mo naman, mula nung nag-umpisa ang pandemic, abay halos magkapareho o mas mataas pa yung level natin. Parang nasa pandemic level lang po tayo. kaya nga so yun yung sinasabi ko na hindi ko maintindihan kung ano nangyayari ngayon kasi nung pandemic, tumaas din naman ang krudo ng over $100, pero hindi tayo nagpanik kasi yung presyo ng gasolina noon, hindi kasing taas ng presyo ng gasolina ngayon. Pwede 'Di ba ba? nating balikan yung sa halaga ng Brent crude oil? Yan. O, yung So, Brent ah, oil, tingnan mo. oo, yung nasa pinaka Ah, left ay since 2022, before 2022, tapos yung na pinaka right ay ang kasalukuyan na sitwasyon. So, dito sa bandang 2022, ito pa yung oo. panahon na nag-ano Nag-peak. tayo. Oh, nag-peak tayo, which is parang ganun din yung nangyari. Nag-peak yung crude oil. Nag-peak yung crude oil, no? Yung Mhm. Brent crude. Nag-peak. Kumbaga, na-achieve niya yung pinakamataas na presyo so far, yung record high niya noong 2022, Mhm. 'di ba? Opo. Oh. So, pero ngayon, medyo umaabot na doon. Mhm. Okay.
Noong 2022, yung inflation mo, hindi pa ganun kataas. Balik tayo sa Okay? inflation. Oh, Mm. hindi pa ganun kataas yung inflation mo. Tumaas lang siya noong 2023 kung kailan tapos na yung krisis Mhm. sa langis. Pababa na, kumbaga bumagsak na yung presyo ng langis noong 2023. Opo. So magtataka ka, bakit ganun ang nangyari? 'Di ba dapat babagsak na rin ang inflation. Mhm. Kaya lang imbis na i-address nga yung yung pagtaas ng presyo, nagkaroon tayo ng smuggling sa sibuyas at bawang. Kaya tumaas yung sibuyas ng up to 700 at ang garlic yata ay mga 500 ganyan. So yun yung nag-cause nung mataas na inflation nung 2023. Nakukuha mo yung ibig ko sabihin? Opo, opo. Opo. So, So, opo, sige po. yung tapos ngayon na meron tayong krisis sa langis, 'di ba? Hindi pa nare-reflect sa inflation 'yan. Hindi pa nare-reflect sa number kasi sa Marso 'yan, lalabas 'yan sa Marso. Pero kung titingnan mo, bakit biglang tumaas yung presyo ng gasolina natin? Nalampas pa dun sa nangyari nung 2022. Oo Noong nga. 2022, hindi naman umakyat ang gasolina at saka diesel ng ganito kataas, hindi ba? Mhm. Pero sa nakikita So, nyo ibig po, sabihin, ma'am, merong, opo, sa oh, nakikita nyo po, ano yung maaring dahilan? May mismanagement na nangyari? May pananamantala na nangyari? Ano po yung mga possible na mga senaryo? mahirap. Oh, well, definitely may mismanagement, no? Kasi, bakit biglang tumaas at saka old inventory pa yung hawak ng mga private companies na langis eh. Hindi naman, kumbaga, hindi pa naman nare-replenish yan ng mataas na presyo. Mm. Tapos siguro mahina ang price monitoring at saka walang enforcement yung price controls nila, 'di ba? So definitely there's mismanagement kasi naunahan mga mga uh, ang tawag dito, gas stations yung pagtaas eh. Mm. 'Di ba? Nauna yung pagtaas bago may nagawa ang gobyerno kasi kailan ba yung yung sinabi ni presidente na i-suspend na yung excise tax? Kailan ba pinatupad yung energy emergency assistance? Ang sinasabi nila sa Last week, kalagitnaan pa nga ng Abril mag-take effect after 15 days pa ng publication. yun nga. So, matagal, 'di ba? Kumbaga, nag-react lang sila talaga, walang foresight. Mm. Ganyan. Kasi kung magaling ang management mo, dapat may foresight ka, makikita mo nang mangyayari to. So dapat meron ka na dapat ipatupad na mga means para ma-address kagad yung sitwasyon. Mm. Mm. Kaya ngayon makikita mo yung mga nagta-transport strike na yung mga jeepney, tsaka yung wala nang masakyan ng yung mga manggagawa pupunta sa opisina nila or sa lugar kung saan sila magtatrabaho. So, hindi naman lahat, no? Siyempre, yung iba may mga kotse, may konting pa rin, mga bus na nagaano. Pero, ang daming tao sa kalye na naghihintay ng masasakyan. So, makikita naman natin yan sa, naka-post sa Facebook, yung mga litrato ng mga taong naghihintay ng masasakayan, no? Papunta sa kanilang mga trabaho. So, ang epekto nito ngayon, like I said, no, maaga pa, hindi pa natin talagang nararamdaman yung talagang bugso ng krisis na to kasi hindi pa pumapasok sa presyo ng ibang bilihin kagaya ng pagkain, you know, tsaka iba pang mga bagay. Pero pag naramdaman, actually sa ibang supermarkets, tumataas na talaga yung presyo ng mga bilihin. Mm. 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 At eventually, yung iba dyan, magmamadali, baka magkaroon ng panic buying kasi nga, kailangan rin nilang unahan yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa palengke at sa mga supermarkets. Opo. Ma'am, Sabi nga, nakakatawa nga kasi yung sabi ng DTI, hindi tataas ang presyo ng mga bilihin, ano? Tapos ito naman Department of Agriculture, sabi niya, yung pork baka umabot ng 500.
So kung talagang nagko-coordinate itong mga department secretaries, bakit iba-iba yung signals na pinapadala nila, na binibigay sa mga tao, 'di ba? So hindi ko maintindihan eh kasi kagaya niyan, yung sa excise tax, pabalik-balik sila sa Senado, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa excise tax. Kasi yun nga, ang kaibahan ngayon at saka noon, nung nagkaroon tayo ng lockdown, malakas yung ekonomiya. Pakita natin yung table kung nasaan yung mga numero, yung Okay. GDP. Yung 5 year, yan. Oo, yung 5 years. So kung titingnan mo nung lockdown, ang growth natin ng GDP, mataas pa, di ba? So nasa 5.7, saka 7.6%. Mhm. Ngayong 2025, 4.4% na lang. Bakit? Kasi bumagsak ang investments. So kung titingnan mo, nung 2021 at 2022, double-digit growth pa ang investments o yung pamumuhunan ng mga business. Mhm. Nung 2025, minus 2.1. At actually, nung fourth quarter 2025, mas malala pa kasi minus 10.9. So babagsak pa yan lalo ngayong 2026 kasi yung investment commitments bumagsak ng 50%. Okay. So malaking epekto yan sa ating GDP. Ang suma total niyan, kokonti ay maraming mawawalan ng trabaho at saka ah, walang expansion or mabagal ang expansion, kumbaga walang bagong trabaho na maghihintay dun sa mga gagraduate this year. So tataas talaga yung numero ng mga taong walang trabaho itong taon na ito. Kesa nung taon, nung lockdown, makikita mo, yung investments nga, sabi ko, umakyat pa ng 20% at saka 13%, 2021 and 2022. Okay. Tapos tingnan mo yung government spending. So nag-provide ng fiscal stimulus yung government nung time na yon. Kaya tumaas yung government spending ng 7.2 noong 2021 at 5.1 noong 2022. Tingnan mo ngayon yung government spending nung fourth quarter ng 2025, 3.7 na lang. So, in other words, on a quarterly basis, bumabagal talaga yung mga dapat na nagpo-provide ng growth at saka trabaho para sa mga Pilipino. Okay. Ganun din, pag tinignan mo sa baba, yung net factor income, dyan kasi pumapasok yung OFW remittances. So, noong 2021, nung kasagsagan ng lockdown, bumagsak yan ng 51.6%. Pero, dahil nga mataas pa yung investments, okay, kaya pa rin nag-grow ng ating economy ng 5.7%. Tapos nakabawi siya noong 2022, umangat yung remittances to 76.8%. Kaya umangat ng 7.6% yung ekonomiya natin. Kahit medyo nag-slow down yung investments ng 13.7%. Okay. So itong taon na to, nung 2025, no, nanghina yung OFW remittances to 19.1% na lang. So, ibig sabihin, affected rin yung mga OFWs natin. Siguro, nagkaroon rin yata sila ng parang hindi Holiday. sila naganahan magpadala, di ba? Tama. Parang nagkaroon din ng boycott yung mga OFWs natin nung nakulong si President Duterte. Pero makikita mo nung fourth quarter 2025, 10.9% lang yung inakyat ng remittances. Okay. Kaya tingnan mo yung consumer spending, 3.8% na lang. Kasi ang talagang sumusuporta na lang talaga sa consumer spending or household spending ay ang remittances. So sa pangkalahatan 'yan. Opo, no? So yan ang nangyayari ngayon sa ekonomiya natin. Dahil mahina na economy, tapos nadagdagan pa nitong ganitong krisis, mas lalong manghihina, so maaring magka-economic recession tayo.
Ang ibig sabihin ng recession, baka negative na yung growth natin for the next 2 quarters. So, first quarter at saka second quarter. Ang binabantayan natin si second quarter kasi pagdating ng April, May at June, mas tumataas ang gastusin diyan dahil maraming nag-e-enroll ng mga estudyante, diba? So, kumbaga, tumataas ang kasi nagbabayad ng tuition fee yung mga magulang. Diba? So, normally, ang second quarter ang mahinang quarter pagdating sa economic growth. Pero, kung sasabayan yun ng pagtaas ng mga bilihin, kasi April makita natin ang pinaka-effect nito sa pagkain, sa ibang bilihin, ganyan, mga school supplies, tataas din yan eh. Diba? So, malamang ang inflation natin, diba, ngayon mababa siya, nasa 2.4 or something like that. So, kung mababa yung inflation ngayon, biglang tataas yan. Maaring umakyat yan ng double-digit growth to about 15 to 20%. Opo. So, ang ibig sabihin niyan, yung kakayanan ng piso na bumili ng mga bagay-bagay, lumiliit. Yung purchasing power natin, lumiliit. So, Opo. dati, nung 2018 kasi rinebase yung piso, no? So, ang piso noon was worth piso. Last year, 2025, 76 centavos na lang yung value ng piso natin. Dahil tumaas nga yung inflation nung 2023. Tapos hanggang ngayon medyo hindi masyado. Pero nung 2023 malaking bagay yung binagsak ng ating purchasing power dahil dun sa inflationary effect ng pagtaas ng mga sibuyas, bawang, bigas, ganyan. So, nagpabagsak yun. Lalo ngayon, kung umangat ng 15 to 20% ang overall inflation, baka mag 50 centimos na lang ang value ng piso natin Naku po. this 2026. Opo, Ma'am Cora, So, yun yung gaano naman po yes. kalaki ang maitutulong sana doon sa napag-uusapan na halaga ng perang nakurakot ng mga gahaman na nasa gobyerno kasi we're talking about hundreds of billions to trillions of pesos sa panahon ngayon. 1.45 trillion. 1.45 trillion. It's one, Opo. Sa mga panahon Oo, ngayon ng 1.5. krisis po, merong krisis. Gaano kalaki ang tulong po nun kung hindi po yun nawala? Alam mo, nung previous administration, yung kanilang cash assistance program, yung emergency cash subsidies of 5,000 to 8,000 per month, umabot and they were able to reach mga 30 million households, no? Between the first and second tranches. Umabot lang ng 200 to 205 billion pesos yung ginastos ng gobyerno. So in other words, one-fifth lang nung 1.45 na nakurakot. So malaki sanang may tutulong nun. Of course, hindi maganda yung yung cash assistance. Pero pwedeng magtuloy-tuloy yung mga infrastructure programs ng government so that they can generate jobs. Kasi importante talaga magkaroon ng fiscal stimulus sa ganitong panahon. So, yung pera ng gobyerno dapat ginagamit para makapag-generate ng trabaho, para hindi aasa sa cash assistance lang ang mga tao ngayon. Kasi hindi sustainable yun eh. 'Di ba? Kung tumagal sabihin mo ng 3 buwan, 4 na buwan itong gerang to, tapos ganun kataas yung presyo ng gasolina, o baka tumaas pa more than where it is right now, hindi kayang punuin ng gobyerno yung ganung cash assistance na up to 4 months. Kasi nung lockdown, 2 months nga lang yung naibigay ng gobyerno nun. So, importante, makapagbigay siya ng trabaho na, every month may matatanggap yung mga empleyado. Tapos, nung time ni President Duterte, sinabihan niya yung mga bangko. Sabi niya, bigyan mo ng grace period yung mga nangutang sa'yo.
at least 30 days, ganyan. Kumbaga may mga specific steps sila para maibsan talaga yung epekto nung pagkawala ng trabaho ng mga tao during the lockdown. Opo. Yeah. Opo. Pati yung mga OFWs noon, may mga livelihood and skills training programs. Ewan ko ngayon yung mga bumalik dahil na-repatriate sila. Ewan ko kung meron silang skills training program. Ma'am, meron pong pahayag ang Pangulo na natatakot siya na mabura ang kanyang legasiya ng susunod na uupo na administrasyon. Legacy yan ng corruption. Legacy yan ng corruption na hanggang ngayon ay walang accountability. Hanggang ngayon, hindi na ibabalik yung pera ng PhilHealth, ang pera ng PDIC, at hindi natin alam kung saan napunta yung pera ng Maharlika Fund. At ang 1.45 trillion pesos na nakulimbat sa 3 taon ng budget na insertion sa budget. So hanggang ngayon, hindi pa naisosoli yung mga perang yun. So anong legacy ang sinasabi niya? Ang legacy niya ay legacy ng corruption. At hindi lang corruption basta-basta, kundi dambuhalang corruption. Opo, no? Itong kung legasiya itong maituturing yung pangit ng takbo ng ating ekonomiya na parang nasa panahon tayo ng pandemya, gugustuhin ng ating mga kababayan na mabura yun. Talaga, Prof. Ma'am Oo. Cora. Kailangan talaga matanggal yung culture of corruption. Alam mo, mahihirapan yung susunod na presidente kasi napakaraming kawatan ngayon sa gobyerno. Mantakin mo na lang sa Senate, sa Congress, ilan doon ang nabigyan ng maleta ng cash, no? Hanggang ngayon yata, may mga tumatanggap pa yata. Ganyan. So, hindi biro yung hahanapin ng susunod na presidente na accountability. At saka isa pa, malamang hindi na mababawi yung mga perang nanakaw na kasi wala na eh. Ang tagal-tagal na, di ba? Kailan pa nagbigay ng SONA yung presidente kung saan sinabi niya, mahiya naman kayo. Nahiya ba sila? May nagsoli ba ng pera? May umamin ba? Hanggang ngayon, in denial sila. Lahat sila. May witness na nga, may mga eyewitness lumabas. Siyempre, tatanggi pa rin sila ng tatanggi. Opo. Siguro So bilang yung susunod na presidente, kung magkaroon man ng susunod na presidente, kasi baka hindi bababa itong si President BBM dahil syempre sangkot siya sa corruption, di ba? Ay, at least ayon dun sa mga eyewitness na lumalabas na ngayon. Opo, bilang panghuli na lang po, Ma'am Cora, ano na lang po yung paalala ninyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng krisis. Ano kaya ang mabisang gagawin ngayon bilang ekonomista din para maibsan itong pinapasa natin na mala pandemic, panahon ng pandemic, pero yung pagtugon ng gobyerno, di ko alam kung mala panahon ng pandemya ba? Oo. Talaga magtulungan tayo. Ngayon pa lang, yung mga communities kailangan mag-usap-usap. Paano ba tayo magtutulungan pag nawalan ng kuryente, pag nawalan ng, alam mo, pag biglang nagtaasan yung presyo ng bilihin. Kasi pag walang kuryente, paano? Makaka-survive ba tayo? Ganyan. Syempre, kung walang gasolina, walang kuryente. At isa pa, kung tataas ang presyo ng mga pagkain, ngayon pa lang, mag-ipon-ipon na sila ng mga pagkain na hindi kagad nasisira. Ganun din ang bigas, no? Kailangan lang ayusin yung pagtago ng bigas para hindi naman masira o mabukbok. So, at saka tubig, ganyan, kailangan din mag-ipon. So, mahirap yung mga nandun sa mga matataas na condominium kasi pag nawala ng kuryente, paano sila akyat baba kung walang kuryente, hindi under yung mga elevator nila. So, maaaring matrap sila sa taas, no? Lalo na yung mga matatanda. So, kailangan talaga pag-isipan kung paano yan, just in case, ganun nga, maubusan ng pagkain. Hindi naman mauubusan pero magtataasan ng presyo at kung mawala ng kuryente or kung magkaroon at least rotating brownouts. So, kasi ngayon hindi pa nga iniisip yan dahil hindi pa natin nararamdaman, no? Sana lang
ang pinakadasal ko, magkaroon ng replenishment, no, yung ating mga supply ng crudo or ng gasolina. Yung sinasabing Russian oil na dumating sa Petron pala yun. Ang Petron kasi meron siyang refinery. Ang Shell walang refinery. So aasa siya sa ibang bansa na mag-refine. So dun natin makikita kung makakakuha ng supply ang Shell, no? Ang Chevron, kukonti na lang naman ang ano ng Chevron, ng outlet niya, yung Caltex, no? So, ganun din ang tanong ko kung makakuha siya ng refined fuel. So, habang naghihintay tayo, ganyan, mag-ipon tayo at saka siguruhin natin na magkakaroon tayo ng solar powered lights or electric fan man lang, ganyan, para ma-survive natin itong crisis na ito. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Salamat din sa inyo, Admar. Bye-bye. Maraming salamat si Binibining Cora Guidote, isang ekonomista at isang investor relations specialist po mga kapartner na pag-uusapan natin ang takbo ng ating ekonomiya.